Kuya Mikmik, bakit yung mga 3-cylinder engine ay mabibrate? So guys, medyo iibahin ko lang ng konti yung tanong. Kasi mas accurate na question ay, bakit may mga 3-cylinder engine na mabibrate? Kasi guys, lilinawin ko lang, hindi po lahat ng 3-cylinder engine ay pare-parehas ng pagkakadesign. Kaya meron pong mga 3-cylinder engine na mabibrate, meron namang medyo mabibrate lang, tapos meron namang hindi mabibrate na para bang naka 4-cylinder engine ka rin. Usually, yung mga medyo mas mamahalin na sasakyan na naka 3-cylinder engine, sila yung mga 3-cylinder engine na hindi mabibrate. So, bakit nga po mayroong mga 3-cylinder engine na mabibrate? Usually guys, yung mga nagtatanong po niyan ay yung mga nagkaroon muna ng sasakyan na naka 4-cylinder engine pagkatapos nakabili po ng naka 3-cylinder engine. Kaya maiko-compare tuloy nila na bakit yung 3-cylinder engine ay mas mabibrate kaysa doon sa 4-cylinder. Yun po kasi ay kung titingnan nyo yung loob ng 4-cylinder engine, yung mga piston po niyan ay parang magkakapartner yung galaw. Kapag umangat po yung piston number 1 doon sa pinakataas o doon sa top dead center, kasabay niyang nasa taas yung piston number 4. Nasa baba naman nila yung piston number 2 at saka number 3. Kapag yung piston number 2 naman po ang pumunta doon sa may top dead center, kasama niya sa taas yung piston number 3. Tapos nasa baba naman yung piston number 1 at saka number 4. So every time na mayroong dalawang piston na pumunta sa taas, siyempre gagawa po yun ng puwersa pataas, ay mayroon ding dalawang piston na gumagawa ng puwersa pababa. Walang iniwan po yan doon sa electric na clip fan na usong-uso ngayon. Kapag nakakita po kayo niya nung 4 ang blades at pinaikot nyo yan, makikita nyo na pino yung ikot. Pero once natanggalin nyo yung isang blade dyan at itira nyo yung 3, subukan nyo paandarin at makikita nyo magbabibrate po yan. Kasi guys, hindi na rin siya balanse. So, ganun din po sa makina. Ipakita ko naman sa inyo ngayon yung loob ng 6-cylinder na inline 6. So, 6 naman po piston nito. Partner din po sila. Pagtaas ng piston number 1, kasama niya sa taas ang piston 6. Pagtaas ng piston number 2, kasama niya sa pagtaas yung piston number 5. At ganun din po pag nasa taas yung piston 3, ay kasama niya naman yung piston 4. Parati silang may kapartner sa pagtaas at saka sa pagbaba. Ngayon yung inline 6 na yan guys, hatiin nyo yan sa kalahati. Diyan nyo na ngayon makikita yung 3-cylinder engine. Pansinin nyo ngayon yung ikot niyan. Kapag nasa taas yung piston number 1, wala siyang kapartner dun sa taas. Yung piston number 2 at saka piston number 3 ay may kanya-kanya ring posisyon. Ganon din po, pag nasa taas na yung piston number 2, yung piston 1 at saka piston 3 ay wala sa taas. At syempre, ganon din po dun sa piston 3. Pag nandun siya sa taas, wala siyang kasama doon. So, ang nagiging effect po niyan ay parang siso. Pag mayroong isang piston na gumawa ng puwersa sa may bandang left side, naiiwan ngayon yung right side ng makina. At kapag may piston na gumawa ng puwersa sa may right side, maiiwan ngayon yung sa left side. Pero pagka maliit lang po yung makina, tulad na halimbawa dun sa mga 3-cylinder na minivan, na katulad ng Suzuki Every, maliit naman po kasi makina no, 660cc lang. O kaya naman sa Hyundai Eon, 800cc lang yon. O kahit na yung sa mga Toyota Wigo na 1.0 ang displacement ng makina. 3-cylinder din po yon. Pero dahil sa maliit lang siya, ay maliliit din po yung moving parts niya. Kaya medyo nakukuha na ng paglagay ng counterweight sa crankshaft para kahit papano ay hindi masyadong malakas ang pag-vibrate. Nararamdaman nyo lang po yung pag-vibrate niyan halos kapag kayo ay naka-idle. Pero once na tumulin-tulin na kayo ay hindi nyo na mararamdaman yung pag-vibrate niyan. Yung mga tipong 1.5 na or 2.0 tapos 3-cylinder lang ay mas malakas po ang vibration niyan. Kaya ang solusyon po dyan ng mga car companies ay lagyan po ng balance shaft tulad na lang po sa Geely Coolray. Pag tinignan nyo po yung loob niyan, may balance shaft po yan na mayroong isang flywheel sa dulo. Tapos yung flywheel na yun, makikita nyo na mayroong pabigat doon sa isang side. Naka-timing po yung balance shaft na yan para kontrahin yung vibration na gagawin ng mga piston. Ganon din po sa BMW 318i.
Pero iba naman po design ng balance shaft nito. Kung doon sa Geely Coolray ay mayroong flywheel sa dulo, ito naman pong BMW 318i ay may dalawang parang half circle na pabigat. Tapos magkaiba po ang posisyon niyan. Kinompute po yan ng BMW kung paano nila ipoposisyon yung mga weights na yan para mas effective na ma-cancel out yung vibrations na gagawin ng tatlong piston. Kaya guys, pagka nasakay kayo or nag-drive kayo ng Geely Coolray o kaya ng BMW 318i, wala kayong mararamdaman na vibrations. Tapos pinartneran pa yan ng turbocharger. Kaya ang performance niyan ay competitive din. Pwede nyong itapat sa naka 4 cylinder, nakaparehas ang displacement. Kapag hindi ka nga informed na yan ay naka 3 cylinder engine, tapos i-drive mo yan, ang iisipin mo ay naka 4 cylinder yan. Kasi pati yung pag-rev niya ay kahawig ng sa 4 cylinder engine. Yan po yung dahilan kung bakit sinasabi ko kanina na kapag medyo mas mura yung presyo ng 3 cylinder na sasakyan, mas ramdam mo yung vibration. Tapos yung mga mas mahal naman na naka 3 cylinder ay mas malaki yung makina nila. Kaya ginagamitan ng balance shaft and kadalasan may kapartner pa ito na turbocharger. Mas hindi mo ramdam yung vibration. Pero sa tingin ko guys, sa ngayon lang naman yan na medyo napapansin natin yung vibration ng 3-cylinder engine. Kasi ganyan din naman po yung mga lumang design ng 4-cylinder engine. Ma-vibrate din nung una. Kung nga magbubukas kayo ng makina, yung mga Lancer na box type, ang makina po nun ay yung Saturn engine. Kahit 4-cylinder po yan, makikita nyo sa loob, may balance shaft din para kontrahin yung vibration. Kahit po yung 4G63 ng Lancer, 4-cylinder po yun pero may balance shaft din po yun sa loob para mas less ang vibration. Pero later on, yung mga sumunod na makina ng Lancer, tulad ng 4B11 o kaya ng 4B12, wala na po yung balance shaft. Pero pino po ang andar niyan. Hindi nyo na mararamdaman yung vibration. Anong malay nyo, mga ilang taon pa mula ngayon, makakagawa na rin ng mga 3-cylinder engine na kahit na maliit, kahit walang balance shaft, ay wala halos vibration kayong mararamdaman. So guys, I hope na nasagot ko yung nagtanong kung bakit ba ma-vibrate yung ibang mga 3-cylinder engine. Kung meron po akong mga nakalimutang sabihin or meron kayong gustong idagdag or meron kayong gustong i-correct, welcome po kayo na i-comment yan sa comment section natin. Basta maayos po yung pagkaka-comment, very good po yan. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!